Hello teachers, and to all who are watching, I know na medyo natagalan tayo bago nakapag-continue at nakapagbigay ng bagong update sa ating bagong PMS for school year 2025 to 2026. If napansin niyo po, dear teachers, itong ating pagbibigay ng technical assistance to proficient teachers and beginning teachers, yung mga nauna po natin is nabanggit ko doon is beginning teachers lang. But then upon checking, yung ating PMS, ang isa sa mga update nito is bagamat ang teachers 1 to teacher 3 ay tatawagin nating beginning teachers at ang teacher 4 to 7 ay proficient teachers, ang hinihinging PMS ay parehas lang. Okay, so ngayon sa update natin, yung ating ipapakitang mga MOVs and COI ay parehas na for teachers 1 hanggang teacher 7. Ang ating naging basis dyan ay ang ating ito po. Yan. So, kahit i-check po ninyo, parehas lang po yung laman. So, heto na po. I-continue na natin. So, tayo ngayon ay nasa objective 12, yung ating PPST 5.4.2. So, to all our teachers from teachers 1 to teacher 7, ang nakalagay po dito, ang hinihingi sa ating MOV ay any of the following documents. Ibig sabihin, kahit isa po dito ay pwede po na inyong gamitin na maipapakita that you communicated promptly and clearly sa inyong stakeholders. It includes our parents and their guardians or their parents and guardians na ginagawa na rin to na prompt and clear, and we really communicate to them with regards to the progress of the learners. So, isa po sa mga magkapakita sa atin na kung ito ay ginagawa natin is itong una, sample of corrected test paper. So, I guess ito po ay lahat kayo meron. And if ito po ang ating pinili kasi nakalagay po dyan, any, kahit isa lang, dapat po ay sa pagpapakita nito is at least makapag-produce tayo ng test paper from quarter 1, 2, 3, and 4 na consistent na may guardian signature, may date of receipt, or even feedback. So, yan po malinaw po yan. Isa nga lang, but then, dapat ay visible for all quarters. Next, narrative documentation or minutes of meeting with key stakeholders during homeroom PTA, SGC, and etc. So, ito po ay isa rin sa pinakamadali nating maipapakita dahil lagi naman po tayong gumagawa ng minutes of meeting. Document natin kapag tayo nagkapatawag ng homeroom PTA meeting. So, yung documentation, yung minutes, pictures, attendance, ilagay lang po natin and then makikita po dyan na clearly, we really have that what we call communication. We communicate promptly to our stakeholders. Next, kung ayaw niyo po yan or kung gusto niyo po dagdagan pa, isa pa pong pwedeng ipakita is yung report card. So, sa report card po, di ba? By quarter din yan. So, lalagyan nyo lang po dyan ng annotation para at least mas malinaw. Then, isa pa po is yung communication lag na pinapalagay natin yung ating mga stakeholders. So, marami po tayong pwedeng gawin. So, yan po Sana po ay naipaliwanag ko na po yan. So, naglagay po ako dito ng at least one kasi isa lang kailangan. And if ever, if you want samples, ipapakita po natin yung mga sample natin. So, una is yung MOV number 1 natin, yung corrected test paper. Lagyan po natin ng konting description, annotation. Then, dito po ilalagay natin ng test paper. Pwedeng screenshot, quarter 1, 2, 3, and 4. Yung ating mga periodic test or even summative test. Next, MOV number 2. Yung pinakamadali po natin is yung mga narrative documents or yung documentation ng ating meeting with the stakeholders. So, nag-attach tayo dito ng sample. So, ito po ay isa lamang sa mga sample na pwede nyo pong dagdagan. Okay? So, alam ko po na meron kayo niyan. At least guided kayo kung ano po ang ilalagay ninyo. So, 4 po din na minutes of meeting or 4 na documentation ng lahat ng meeting natin with our stakeholders. Next, another MOV report card o yung mga school report card ng mga bata.
na may signature ng kanilang parents or guardians with feedback. So, kasama po ito kadalasan sa mga minutes of meeting. So, picture din po, then maglagay po tayo ng description. Then, yung pang-apat na MOV, kung masyado po kayong masipag, so, lalagyan po natin dito yung communication lag. So, kapag tayo ay nagpa-attend ng meeting, so may lag tayo either sa logbook or even ganito po, a piece of paper. Then, inalagay natin dyan kung ano yung naging purpose o ano yung ginawa ng mga parents kapag nag-visit sa school or sa inyong classroom. So, ito po ay mga sample lamang na pwede nyo pong gamitin. So, since ito po ay isa sa magiging basis whenever tayo ay magka-class, sometimes yung mga assessor na kahit isa lang po ang hinihingi, mas gusto po nila na lahat po makikita. So, bigyan ko kayo ng konting tip dito. So, halimbawa, itong pinili ninyo na homeroom PTA meeting na MOV. So, dito po sa homeroom PTA meeting, madidiscuss nyo na po dyan yung test paper, yung report card na nagbigay, then may attendance na po yun ng mga stakeholders. So, halos po, dito po ay halos andyan na lahat ng MOV na hinihingi. Kasi at least po sa paggawa ninyo ng annotation, iisa lang po siya. Okay? So, I think lahat po kayo nito meron. So, kapag meron po kayo niyan, sigurado ako, outstanding po ang i-grade sa inyo ng inyong rater. So, yan lamang po. Kung may kulang ako, pwede nyo po akong dagdagan by means of giving your comments or reactions sa comment section. Thank you po and God bless.